Mga kababayan, tuloy. Tira si Vice Inday Sara. O, tinitira si Vice Inday Sara. Pero meron pong mga katanungan sa kanila. Meron pong hinahanap na mga pondo na hindi po nila sinasagot. Di ba? Pero ang paliwanag nila, wala. Tinitira lang si Vice. Dahil po tatakbo ng 2028. Pero kayo, bulag kayo. Di ba? Halata na, pinapakita na yung mga Mary Grace Piato sa inyo, wala pa din. Utu-utu pa din kayo. Tinitira si Mayor Baste. Si Baste. Si Baste, nahilig manampal. Na hindi naman kayang manampal pala. Bakit hindi titirahin si Baste? Pakalat nila sa buong Pilipinas na safest city ang Davao City. Tapos, nung napunta doon, si General Torre, ayan, inilahad nila ang dami naman pong mga report. Nasaan ang safest city? Kung mismong yung municipal nila 38 ang positibo sa droga, saan ang safest city doon? Di ba, mga kababayan? Ayaw nilang nasisiwalat yung mga walang kakwenta-kwenta na ginagawa ng mga ng mga kandidato nila. Tira si Congressman Pulong. May kailangan sagutin sa Kongreso doon sa mga droga. Di ba? Sabi, bote, straight, Duterte di. Ano yan, hahampasin ng bote? Yung Duterte team. Bote ng suka. No, bote, straight, Duterte team. Hahampasin ba ng bote o bibigyan natin ng bote ng suka yung mga yan? Bakit? Ano ang apelido nila? Hindi porket Duterte, mga kababayan. Meron pong mga issue na dapat po nilang sagutin, na iniiwasan po nila. Hindi po dahil lang Duterte, mga bossing. Duterte. Tapos, Takot silang lahat. Urong ang kanilang mga bayag! Tuloy mo! Bayag! buntot. Saan? Takot. Kaya pala, yung vice-presidente pinapa-impeach. Yung dating Pangulong Duterte, eto iniimbestigahan. Yun ba ang takot? Yun ba ang urong bayag? Sila ang nakikita naming umuurong ang bayag. Diyan po sa mga investigasyon sa kanila. Kung matatapang yan, di humarap yan. Di ba? Sinagot nila. Kung matatalino sila, di sumagot sila. Mga bossing. Di ba ganun lang? Matapang kami. Di harap doon sa investigasyon. Matalino kami. Di ipaliwanag yung side ninyo sa investigasyon, hindi yung pagtatago. Etong mga to, mga kababayan, no? Kaya mong kaya mo i-debunk tong mga to. Punto por punto kada word ng mga sinasabi nila. Mga bossing, kaya mong ibalik sa kanila yung mga sinasabi nila. Buntot. Takot silang lahat. Anong ginagawa nila? Totoo yung sinabi na lahat ng ating mga abogado. Ipai-impeach nila si Inday. Kasi ayaw harapin yung mga katanungan o ayaw sagutin yung tungkol sa pondo ng bayan. Iyon ang dahilan kung bakit pinapa-impeach. At hindi kami bobo na hindi namin narinig yung sinabi ng Vice Presidente na pagbabanta sa buhay ng Pangulo. No? Nagnanakaw daw si Inday! Dapat lang sagutin nila yan. Di ba? Hindi ho ako nagnanakaw. Ito, ganito, ganyan. Bakit po merong mga Kokoy Villamin? Bakit po may mga ganyan? Paliwanag nila. Mawawala sa isipan ng taong bayan na merong anomalya doon sa pondo ng Office of the Vice President o doon sa confidential fund. Ay, ito naman at sa akin! Ano? Walang Duterte yung magnanakaw!
patunayan. Diba? Hindi pwede yung sa panahon ngayon, hindi pwede yung sasabihin mo lang, walang magnanakaw, maniniwala na ang bayan. Hindi na pwede ngayon yun. Kailangan, pag sinabi mo yan, ito ang patunay. Kaso po, yung magpapatunay, ayun, tago ng tago po. Tago ng tago sa mga alibay nila. Ayan, palakpakan na yung mga DDS. O, palakpakan! Duterte! Duterte! Kasi po, narinig na nila yung gusto nilang marinig. Pero yung patunay, wala. No? Tago ang patunay nila. Kung haharap silang lahat sa salamin, Oy, alam nila sasabog yun, kaya ayaw nilang lahat humarap sa salamin. wow ha? Kung haharap yung mga kandidato nyo doon sa mga katanungan, sa mga investigasyon, malamang magkaalaman. Di ba? Maalaman kung totoo bang may mga ninakaw sila o hindi. O yan. Alam nyo ho, pabor na pabor po doon sa mga kandidato nila na umattend doon sa mga patawag sa kanilang investigasyon. Bakit? Pagka napatunayan nila, mga bossing, na wala silang ginagawang mali, wala silang mga ninakaw, ay nako, yung mga kandidatura ho nila, biglang ganun, angat. No? Baka pati ho tayo bumoto. Pag napatunayan nila. Pangalawa, na ibibigay nila yung kanilang side. No? Ako ho, mga bossing, ang sistema ko sa sarili ko, kapag kayong may naninira sa akin, tapos alam na alam ko na hindi ko ginagawa at alam na alam ko na hindi totoo yung mga yon, nagmamadali pa po ako. Sabi, tara mag-usap na tayo ngayon. Kasi ito yung paliwanag ko. Ito yung side ko. Magmamadali ako. Sa kanila ho, hindi. Nagtatago po Baka hindi kayang idepensa yung kanilang mga sarili. Alam nila kung sino ang mga magnanakaw at alam nilang sila yun. Uy? O kailangan patunay. Ganun lang naman ho mga kababayan, simpleng-simple. Mag-akusa sa ka. Ilapat mo yung patunay lagi. Ganun yun mga bossing. Hindi pwede sa majority ng mamamayang Pilipino, dehins po pwede yung magnanakaw yung si Bongbong Marcos Okay. O sige, sabi nito magnanakaw daw. Hindi po ganun. No? Pagkasabi mo na magnanakaw, eto magnanakaw si Bongbong Marcos, eto yung patunay ko. Salampak agad ng ebidensya. Hindi pwede yung pag sinabi, yun na yun. Alam niyo po kung bakit nagpapatuloy lang po sila ng ganyang mga akusasyon kahit walang ebidensya? Kasi po hanggang ngayon, mayroong mga uto-uto na mga DDS. Paano? Bukas ko na itutuloy ang kay IP Salvador. Mga kababayan, bukas po alas 11 ng gabi, ng umaga, naka-live tayo ulit. Magpapaalam muna ako. Meron akong kailangan gawin sa gym. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.